Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yun, bakit kasi napakalaking issue itong video na to? Bakit napakalaking issue yan? Ha? Maganda yung paliwanag ni Ascona, mga kabunyog. Sabi ni Adolf Ascona, ang totoo dyan, mabigat yung evidence, yung ano na yan. Yang kasing tungkol dyan sa grave threat, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at saka ng dating Speaker, ayon kay Adolf Ascona, retired Associate Justice, yan ang pinakamabigat sa tingin niya na articles sa mga articles ng impeachment, sa mga grounds para ma-impeach, ma-convict si Sara, yung mga articles of impeachment na tinatawag, 4 yung articles of impeachment. Yung Article 4, which is yung grave threat. Bakit Article 4 pero yun ang unang diniscuss? Unang sinalang. Ayun yung naisip ng prosecution eh. Bagamat Article 4 yan, unahin na muna. Bakit inuna? Una, yan ang madaling i-prove. Pangalawa, yan ang tingin nila mabigat na article of impeachment na pwedeng mag-convict kay Sara. Ang paliwanag ni Ascona ganito, yung kasing ibang mga grounds, halimbawa yung unexplained wealth, masyadong maano yun, kumbaga financial na usapin yun. Pagdating sa mga ordinaryo o karaniwang mamamayan, mahirap intindihin yun. Pero itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ipakita mo lang yung video, at ngayon makikita na ano yan, na pwede nga bang i-convict sa impeachment ang itong si Sara Duterte. Kasi ano yan mga kabunyog yan yung issue. Kaya ito, kumbaga ang inaano dito ni Adolf Ascona, mas madali kasing patunayan, mas madalian niyang patunayan yung yung tungkol sa grave threats. Mas madaling patunayan yon kasi lang daw yun eh. Ipapakita mo yung video, tapos ipapaliwanag mo bakit ito, bakit grave threat ito, at bakit impeachable offense na ito. Madaling unawain ng tao. Kaya sabi ni Adolf Ascona, sa totoo lang, yung kasi yung pinakamabigat na posibleng makakumbinse para ma-convict si Sara Duterte. Kaya doon nakafocus yung unang araw pa lang, unang 2 araw, doon nakafocus sa Article 4 ng impeachment. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, sabi ni Adolf Ascona, kaya yun yung inuna. Yun ang paliwanag bakit inuna yon. At saka bakit nakakonsentrate doon sa video na yun. Yan mga kabunyog. Kaya ito. Panuorin natin yung buong interview kay Narbasa kasi magaling yung talaga yung mga paliwanag niya. Ito nga pala si Senador Ping Lacson, mga kabunyog. Grabe yung patama kay Cayetano. Naano nyo ba yon? Grabe yung patama niya kay Cayetano eh. Tungkol saan? Sabi ni Ping Lacson, I commend my fellow senator judges for keeping our cool and not engage a colleague who has been lecturing us since day 1 of the impeachment trial, as if being not members of the bar, we will be less judicious in rendering fair judgment. Alam na natin ang pinapatamaan dito. Si Cayetano ito. Live ito, kabunyog, Angela Radomes. Ang pinapatamaan dito, si Cayetano. Ay di ba si Cayetano yung mayabang dahil abogado siya, yung magkapatid siya kasi Pia. Pag nagsasalita, parang linilikturahan yung mga kapwa nila Senator judges eh. Ang sabi ni
Senador Ping Lacson, saludo siya sa mga kasamahan niyang mga senator judges. Kasi, kumbaga nagpapasensya. Malawak yung pasensya. Kasi mula sa simula, day one, nagliliktura na daw sa kanila yung kulig nila na dahil lang abogado, akala mo, pag abogado ka, saka ka lang magaling makakapagdesisyon. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan. Kaya abangan natin yan, Abangan natin itong ito? Mayabang din kasi talaga si Cayetano mga kabunyog. Akala mo dahil abogado siya, abogada rin yung kapatid niya, yung dalawa kung makapagliktura, yan? Parang sila na yung pinakamagaling. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ang akala naman nila na dahil sila yung abogado, sila lang yung magaling. Ayan nga yung nagpahama kay Marcoleta, di ba? Akala niya lagi siyang tao. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.